ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Let us pray po. Heavenly Lord God, once again po kami po ay nagpapasalamat sa pagtawag po sa amin na inyo pong mga anak sa oras po na ito upang tumanggap po ng inyo pong salita. As we are about to receive and about to listen your word, fill us with your Holy Spirit, Panginoon, and guide us with your word upang ang salita po na may papahayag sa oras po na ito ay maging amin pong tunay na kalakasan at maging kasagutan. Let us hold on to the covenant na tanging si Jesus lamang po ang Kristo. At lahat ng gawa po ng Diablo, gawa po ni Satanas na kumikilos po sa oras na ito ay patuloy po na mawasak. Ang inyo pong salita na may papahayag po sa oras po na ito ay magkaroon po nawa ng katuparan sa bawat buhay natatanggap nito sa mga oras po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Amen po. So bago po ang lahat, batiin po muna natin ang bawat isa. Sabihin po natin, you are the source of blessing. You are the source of blessing. You are the source of blessing. Pastor Sheila, you are the source of blessing. Sabay-sabay po kayo. Amen. Dapat, dapat sabay-sabay. So, una po sa lahat, pasensya po muna kasi meron po ako sipon po. Ano nga po yan? Gawa po siguro sa panahon po ngayon. Pero, as we about to receive yung Word of God po, ano po napaka-importante? Napaka-importante po nating mga tinawag po ng Diyos bilang kanyang anak. So, according po sa Bible, hindi po lahat po ng tao ay makakatanggap po ng kaligtasan po. Okay na? Sorry. Ayan po. Kaya po, those who are called na mga anak ng Diyos, you are a blessed people po. Amen po? Amen. Why? Kasi God has given you yung blessing po sa Kanya po, kaligtasan. Amen. So you have the privilege po to use all your blessing and authority bilang anak po ng Diyos. When you are given the authority, ibig sabihin po, you have the right na gamitin po yun. Bahala na po kayo. Ibig sabihin, freely, you can freely use your privilege, your identity, and authority bilang mga anak po ng Diyos. Kaya po, sa atin pong pagsamba, ano po yung title po ng message natin? Let's read all together po. Correct prayer and prayer that contains power. Bakit po yung panalangin ng anak ng Diyos meron po, naglalaman po ng panalangin? What kind of prayer po that really contains power? Do you still remember po, even Muslim, mga shamanist, mga Buddhist, they also have different kinds of prayer. They also have their own schedule when they pray. But the shocking thing po, yung nakakagulat po doon, kahit itong mga unbeliever na to, they can also receive the answer of their prayer. Di po ba? Magugulat kayo. They are unbeliever, but they can also receive the answer of their prayer po. Why? Bakit po? What kind of answer do they receive sa kanila pong panalangin? They receive the answer of their prayer, but that's not true answer. Nakakatanggap po sila ng kasagutan sa panalangin, but then yung buhay nila ay puno ng kalungkutan. They receive the answer po, pero hindi po tunay na kasagutan.
Pero sa panalangin po natin mga anak ng Diyos, what kind of prayer po that really contains the power? Una po sa lahat, we have to first know what is the background of this prayer. Sa madali pong salita, ano po yung background ng answer po, yung kasagutan po sa ating panalangin? Alam niyo po ito, di po ba? Yung 393 prayer. Ano po yung pinakauna sa 393 prayer po once again? Ang tatlong persona po ng Diyos. The Triune God. This Triune God po, lagi po siyang nasa inyo. Lagi po siyang nananahan po sa inyo. Ito pong tatlong persona po ng Diyos. Just like what our last week message po, the Triune God is always within you. Never leave you po. Amen. Bakit po? What is the work of the Father God? The work of the Father God po, siya po yung nagbibigay po sa inyo ng kanyang salita. Ang trabaho po ng anak, siya po yung nagfulfill po ng salita po na ito sa pamamagitan po ng salitang ibinibigay po sa inyo. And the Holy Spirit po, the Holy Spirit works po with power. So just always remember, ang tatlong persona ng Diyos ay laging kasama po. Amen. So ito po yung una dapat po ninyong ipanalangin. May the Triune God comes upon me. That's the first thing na you always have to pray po. Even today, may the Triune God come upon me. Why? Bakit po? Bakit po lagi pong nasa inyo? Bakit po? Kasi kung hindi po tayo mananalangin na naway, ang tatlong persona po ng Diyos ay laging kasama ko, laging manahan sa akin. Kahit naman nananahan po sa inyo palagi po ang tatlong persona po ng Diyos, kumbaga po, hindi na po siya aalis po sa inyo because that's the promise of God po. But then kailangan pa rin po nating ipanalangin na ang tatlong persona po ng Diyos ay manahan po sa akin. And what else po? Ano pa po ba? Ano pa po ba yung dapat po nating ipanalangin? Kailangan din po nating ipanalangin. Di po ba? Alam niyo na po ito, yung 9 settings po, ibig sabihin po nito, yung trono po ng Diyos, yung kasagutan po ng transcending time and space ay nasa inyo kapag kayo po ay nanalangin. Yung panalangin po ninyo nagkakaroon din po ng katuparan sa lugar na dinadalanginan po ninyo. What else po? Yung kayo po ay pinili po ng Diyos para po iligtas yung panahon po na ito. God has called you po with vision. Therefore po, dahil ito po ay merong with, ang Diyos po ay nakakasama po natin. Amen. So, God is with me and God is with us. Tapos nakakasama po natin siya sa lahat po ng bagay. Ibig sabihin po nito, lahat po ng bagay, hindi man maganda man po o hindi, lahat po ay pinagsasama-sama po ng Diyos para sa ikabubuti po ninyo. So kasama niyo ang Diyos, kasama natin ang Diyos, at kasama po natin ang Diyos sa lahat po ng pagkakataon. Kaya nga po, kapag naintindihan po ninyo kung ano po yung background po ng answer of prayer po na to, then God has already prepared you absolute answer. Not just ordinary answer, pero absolute. When we say absolute, it will never change po. Amen. So what are the 5 things na you already received bilang mga anak po ng Diyos? Meron po kayo within you, meron po tinatawag na absolute sovereignty po ng Diyos. You are within God's absolute sovereignty. Kayo po ay tinawag po ng Diyos sa loob ng kanyang sovereignty. Binigyan po ng Diyos kayo ng kanyang kaligtasan sa loob po ng kanyang sovereignty. God has chosen you po sa loob po ng kanyang sovereignty. Sometimes po may mga nangyayari po sa buhay natin that we may ask, Lord, why is this happening? How come na yung bagay po na ito nangyayari sa buhay ko? Pero when you know yung kung ano yung kalooban po ng Diyos, malalaman po ninyo yung absolute plan ng Panginoon. Amen.
You will just understand, ibig sabihin po nito, you may ask, why? Pero, malalaman po ninyo, God will tell you po na ito ay nasa loob ng kanyang tiyak na plano po. Bakit po binigyan po kayo ng tiyak na plano po ng Panginoon? Kasi ang tiyak na plano po na ito ay nasa loob po ng kanyang absolute covenant. So, sino po ba yung tiyak na tipan po ng Diyos? Si Kristo. At ito pong si Kristo po ay nasa inyo. So, when you know this, I am inside of God's absolute sovereignty. I am within His plan. Therefore, I am called sa loob ng kanyang covenant. Kaya, God has prepared your journey po. Ano pong klaseng journey? It's God's journey. Hindi po natin journey. It is a journey that God has prepared only for you po. Tanging sa mga anak ng Diyos lang. Tignan po natin yung mga 7 remnants po sa Bible. Like for example po si Joseph po. God is the one who prepared his journey po. Siya po ay naging alipin, ibinenta po sa Egypto, nakulong po siya. Therefore, God is the one who made his journey po. Kumbaga, lahat ng nangyari po sa kanyang paglalakbay papunta po sa Egypto, lahat po yun ay proseso para magkaroon po ng katuparan yung absolute goal. Ano po ba yung layunin po natin sa buhay? So, ang layunin po, ipagkakaloob po ng Diyos yung 5 katiyakan po na to. Therefore, kapag malaman po natin 2 po na to, our life will become alive. Yung buhay po na merong kasagutan sa panalangin, not just, hindi lang po ordinaryong buhay, pero buhay na meron pong kasagutan sa panalangin. Do you want that kind of life po? Do you want that kind of life? A life that full of answered prayer. Sino pong hindi gusto nun? So, kapag mangyari po yun, ano po yung dapat po natin gawin? A life na meron pong kasagutan sa panalangin, it should be utilize your morning, your day or afternoon po. If you want your life na maging isang prayer answered, utilize properly your morning, your afternoon, and your evening. When you say utilize properly, ibig sabihin po nun, do not let your day pass. Yung wala pong ginagawa. We Filipinos, we like to rest. We like to rest a lot. Meron po tayong tinatawag na nap time. I think yung mga Korea po, they also have nap time. Pero our nap time kasi umaabot ng 2 oras. Pero when I ask someone din po if they also have nap time, sabi nila, no, we don't have that. So ano pong ginagawa nyo when it's afternoon? We read books. Or sometimes, hindi naman po sometimes. Kapag mga anak na Diyos, of course, meron pong panalangin. So, utilize properly your morning, your afternoon, and your evening po. How po? Prayer. Kapag nangyari po yun, you can transcend everything po. When we say you can transcend everything, God will give you the power to embrace and accept everything po. Why? Because you will understand, ito ay nasa loob ng sovereignty ng Diyos. Ito ay nasa loob ng plano ng Diyos. Then lahat ng bagay na dumating sa iyo, you will learn how to accept and to embrace it po. Bakit po? Kasi malalaman nyo, nasa loob to na, ano nga po itong sovereignty? Lubos na paghahari po ng Panginoon. When you properly utilize your morning, afternoon, and evening. Para sa atin pong mga remnants,
Yung mga remnants natin, katulad ni Jana, ni Juliana, ni Tintin, kayong tatlo, why do you have to properly utilize your day? Why? Because you are remnants. Kayo ay mga remnants. Kaya nga po, I really pray po, kung gusto po natin na yung buhay natin ay maging buhay po ng panalangin na mayroong kasagutan, let's correctly use yung atin pong araw, tanghali, tapos gabi sa loob po ng panalangin. Then God will give you the power to transcend everything po. You will learn how to accept and embrace everything po dahil meron po kayong you have the gospel po. Sino po yung gospel? Si Jesus po ang Kristo. So what is the gospel first po? The gospel is Jesus is the Christ. Meaning po, He solved all your problems on the cross po. Why Christ came here po? Not just to die on the cross po, sinabi niya to end lahat ng inyo pong problema. So you are no longer sinner po. You are no longer sinner po dahil kayo na po ay mga anak ng Diyos. Therefore, yung tao po, para tumanggap ng kaligtasan, he or she needs to accept Jesus in his heart po. Amen po? Amen. Kaya nga po, what are your qualifications bilang isang mga anak po ng Diyos? When we say qualifications po, sa isa pong simpleng salita, you have the right po na tumanggap ng kasagutan ng panalangin o manalangin po sa Diyos. So first po, unahin po muna natin yung privilege. Ano po ba pag sinabing privilege? Privilehiyo. When we say privilege po, binigyan po kayo ng Diyos ng right, ng authority to pray in His name po. Sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 14, ano pong nakasal dito? Our great high priest that sets us free from disaster. So what is this po? The word here, great high priest. Not just a high priest, but He is great high priest. Who is He po? Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ po ang pinakadakilang punong pari na ibinigay po sa inyo ng Diyos. Why po? Bakit po siya ibinigay sa atin ng Diyos? To set you free from disaster and curses. Amen. The result of original sin is curses and disaster po. Wala pong tao yung makakatakas from this fundamental problem except lamang po kay Kristo. That's why Christ came here as the great high priest to set you free from curses and disaster po. And you are in this blessing po. Amen. Amen po ba? Amen. You are in this blessing. That's why it's called privilege. That's why it's called privilege po. You have the right, you have the qualification to call the name of Jesus po. Not everyone meron pong privilege to call the name of Jesus. Pero you have the privilege po to call on the name of Jesus. Bakit po? Because you are a child of God. Kaya nga po, sabi rin po sa Hebreo chapter 7 verse 25, with confidence we can approach God because of Christ. Ano pong klaseng confident? Boldly. Ibig sabihin po nun, walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Matapang na humarap po sa Diyos dahil po kay Kristo. So, ano rin pong sinabi sa Hebreo chapter 4 verse 16? The grace is given in times of pangangailangan. Kapag kailangan niyo po ng habag, ipinagkakaloob po yun sa inyo ng Panginoon. Ang habag po ay, ang habag po ng Diyos ay iba-iba po niyang ibinibigay. Like for example, today you need grace, God will give it to you. Tomorrow, kailangan niyo po ng grace, ibibigay din po yun sa inyo ng Panginoon.
So grace is different po. Katulad po ng mensahe natin, ang salita po ng Diyos, sa tingin po natin pare-pareho, pero ipinagkakalaw po ng Diyos ang kanya pong salita base rin po sa pangangailangan po natin. Kaya you are inside of this grace po. Sinabi rin naman po sa John 14 verse 12-14. Ano pong sabi sa verse 14? Ano pong sinabi po dito sa verse 14? Kung kayo po ay hihingi sa kanyang pangalan, ito po ay ipagkakaloob po sa inyo. So, it's not gonna work unless it's Jesus' name po. You will not receive answer unless you will pray in the name of Jesus. So, sino po sa atin yung kailangan pong tawag po nito, manalangin sa ibang bagay po? So, we have to pray directly po sa Panginoon. According po sa Hebrews 7:25, we can confidently, boldly can approach God po. No doubt. Why po? Because Jesus already opened the way po. So meaning to say po, Jesus, He is the perfect mediator po between God and mankind. Amen. Amen po ba? So kapag kayo po ay manalangin, sinusagot po ng Diyos ang inyong pong panalangin. Kung kayo po ay mananalangin sa pangalan po ni Jesus. So that's John 14 verse 14 po. Kapag kayo po ay manalangin sa kanyang pangalan, kayo po ay pagkakalooban po niya ng kasagutan. Amen. So Jesus is the perfect mediator po between God and man. Between me and God po. Amen. Kasi si Jesus po, binuksan niya na po yung daan para tayo po ay magkaroon po ng kasagutan sa atin po, mga panalangin. So therefore, there are things po na we have to keep in mind kapag nananalangin po. Una po sa lahat, sabi po sa chapter 6, verse 5 to 7, huwag daw po tayong mananalangin katulad ng mga hipokrito. Bakit po? Kasi they like to pray po in front of people. Ibig sabihin po nito, hindi po ninanais po ng Diyos na tayo po ay manalangin sa harap po ng tao. Anong ibig sabihin po nito? Kasi po ang ating amang Diyos ay hindi po natin nakikita. So, ibig sabihin po nito, nais po ng Diyos na kapag tayo po ay mananalangin, tayo po ay manalangin sa ating amang Diyos. Pumasok tayo sa maliit na kwarto at doon po manalangin. Why? Kasi sa ating amang Diyos, ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos ang kanya po kasagutan. Pangatlo po, kapag tayo po ay mananalangin, do not pray or do not use redundant. Alam niyo po yung mga paulit-ulit po na salita. Kaya po ibinigay po sa atin na Jesucristo, tinuro po sa atin na Jesucristo yung Mateo chapter 6 verse 9 to 13, yung Lord's Prayer po. So hindi lang po yung binigay po na Jesucristo sa kanyang mga disipulo, pero it was also given to us po na dapat ganun po tayo manalangin. Kasi sa loob po nun, ito po ay meron pong kasagutan at pagpapala. Kaya po pangatlo, then paano po tayo magkakaroon ng proper prayer po? There are 3 top priorities po when you are praying. Meron pong 3 bagay na dapat niyo pong ipanalangin. So, una po sa lahat, dapat po nating ipanalangin. When we pray po, we have to pray for our Father God in heaven. Di po ba? Yung first sentence po ng Lord's Prayer, our Father in heaven. So, it shows po na ang Diyos, He is the Almighty One. He is the Creator One. He can do everything po. Our Father God. Pangalawa po, our Father in heaven, hallowed be your name. Amen. Dakilain ang inyong pangalan. At ano pa po?
What else po? Naway ang inyong kalooban di sa langit ay mangyari sa lupa. So, that's the will of God po. Ito po yung tatlong priority po na dapat na mangyari po o dapat po natin pong ipanalangin. At pangalawa po, so to pray for yourself, ano po yung ibig sabihin ng to pray for yourself? Huwag pong magpapadaya po. Do not be tempted po. Sa madali pong salita, do not be deceived po. Amen. Huwag daw pong magpapadaya po kay Satanas. Ano pa po? So kapag binasa po natin yung, ano nga po ito, yung Lord's Prayer po, makikita po natin na kapag tayo po ay manalangin, malalaman po natin na, kapag pala po ay manalangin, dapat ito pala yung ipanalangin ko sa sarili ko. Like, do not be tempted po. Bakit po dapat hindi po tayo magpadaya po kay Satanas? Nang sa ganun po, makita po natin yung kalooban po ng Diyos. And to forgive. Forgive others po. At makapagbigay ng glory sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa natin. So what is the greatest promise po ng Diyos sa Biblia? So prayer is the next greatest promise po ng Diyos after salvation. So after your salvation, God has given you the promise of prayer po. So what is that po? So because we are children of God, ibig sabihin po nun we are the saved person. So we have this authority to receive answer of our prayer. Pangalawa po, when you pray, tandaan niyo po to, when you pray, the spiritual world moves. Amen. Ano po ito? What do you call this? Spiritual word. Sa madali pong salita, kapag kayo po ay nanalangin, ang Diyos Ama, si Kristo, maging Ama ng Espiritu, even ang anghel po ng Diyos, kahit ang kapangyarihan po ni Satanas ay nawawas. So just remember, the Father God, the Holy Spirit, Jesus Christ, they are moving po, they are working when you pray po. Even the angels, yung kapangyarihan ni Satanas, when you are praying po, nawawasa. So meaning to say, when you pray, it moves spiritual world po. Trono po ng Diyos. Amen. Pangatlo po, when you pray, it reveals the authority of Jesus' name. Why? Kasi kapag manalangin po kayo sa pangalan ni Jesus, then you will understand, when I pray pala, kapag nanalangin pala ako sa pangalan ni Jesus, I receive the answer. Just like yung mga witness po sa Bible. Katulad po ni Peter. When Peter used the name of Jesus po, yung ginamit po ni Pedro yung pangalan po ni Jesus sa isa pong crippled man, sinabi niya po, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. Yung tao po na yon ay nakalakad po at muli pong nakagalaw. So it reveals the authority of Jesus' name. What kind of name did Peter use po? The name of Jesus. Amen. It's the name that is given to you also po. It's not different name. The name that Peter used is the name that you can use also po. Amen po ba? Amen. So, meron pong authority sa pangalan po ni Jesus. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 2, sabi po dito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sa madali pong salita ng watchful, you are the watchman of this age. Amen. Yung mga deacon and deaconess po natin. Kayo po yung mga watchman. Why po? Bakit po? Ang watchman po hindi po pwedeng patulog-tulog. Di po ba? Ang watchman lagi pong gising. So, you have to be
spiritually awake. Sa pamamagitan po ng panalangin. Po. So, we have to properly utilize our day, yung araw po natin, sa loob po ng panalangin. Kasi ano po yung 3 bagay na kailangan nyo pong kumpirmahin? Merong kapangyarihan sa loob ng trono ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay kumikilos hanggang ngayon. When the throne of God, kapag nangyari po ang pagkilos ng trono po ng Diyos, at the same time ang kaharian ng Diyos, then works arise. Meron po kayong kapangyarihan ng trono po ng Diyos. Meron ang kaharian po ng Diyos ay nananahan din po sa inyo. Kapag ito po ay kumilos po, then the works arise po. Katulad po ng mga saksi po sa loob po ng Biblia. So just remember this one thing po, ang panalangin po ng mga anak ng Diyos, it contains power po. Why? Because bakit ito po ay naglalaman ng kapangyarihan? Dahil ito po ay nasa loob ng pangalan po ni Jesus. Because Jesus' name, meron pong kapangyarihan. When you use the name of Jesus, you also utilize po yung kapangyarihan po ni Jesus Cristo. Therefore po, kapag kayo po ay nanalangin with the name of Jesus, kayo po ay tatanggap po ng kapangyarihan. Amen po ba? Amen. So God has promised us sa pamagitan po ni Jesus, I ended everything. I finished everything. Amen. So therefore, you have to hold on to that covenant po at simulan po ang panalangin. Totoong panalangin po. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Dinadalangin ko po na throughout this whole week po, maybe continue to meditate the message po na, Lord, throughout this week, may I properly utilize my morning, my afternoon, and my evening through prayer po. Holding on to your covenant na si Jesus lamang po ang Kristo. Amen po ba? Amen. Para po sa atin pong magtatapos, let us sing this praise po. Let's sing po through prayer. Hanapan mo nga ako ng gamitan.